Minsan naisipan ko na lang na tumanggap ng panliligaw galing sa iba dahil hindi na siya umuwi dito sa amin. Magandang araw po sa ating lahat. Ating bigyang kasagutan ang problema ng ating sinder na si Ma'am Glyza at ito ang mensahe niya. Hello po Kuya Ting, good morning po. Tawagin niyo na lang po akong Glyza, may isa pong anak, 28 years old from Isabela. Kuya Ting, hingi sana ako ng payo sa inyo. Yung tatay po kasi ng anak ko ngayon, 46 years old na po siya. Nakilala ko po siya noong 19 years old pa lang ako. Siya naman ay 37 years old sa time na yun. Habang nagtatrabaho ako sa isang bintahan ng mga damit sa bayan namin. To cut the story short, kuya, napamahal po ako sa kanya sa time na yun kahit alam kong may asawa na siya at nagbunga nga po ang aming pagmamahalan ng isang malusog na bata. Sa paglipas ng panahon po hanggang ngayon, kami pa rin naman. Kaya lang, bihira na lang po siya makauwi dito sa amin kahit man nagpapadala siya ng pera para sa amin. Pero hindi sapat yun dahil hindi naman lahat pera ang kailangan namin kung hindi yung pangungulila namin sa kanya. Ilang taon na rin po kasing hindi siya nakauwi dito sa amin kahit pilitin kong intindihin dahil sa trabaho niya pero hindi niya ginawa ng paraan para mabisita kami. Kuya, aminado ako na may panahon ako na nawala na ako ng pag-asa at minsan naiisip ko na lang na tumanggap ng ligaw galing sa ibang lalaki. Sana kuya makita niyo po itong mensahe ko. Salamat po. Okay, Ma'am Glyza ng Isabela, magandang araw din po sa inyo ma'am. Salamat po sa mensahe at diretso na po tayo dito sa sinabi mong napamahal ka sa lalaking ito at dahil sa pagmamahal na yon nagbunga nga ito. Ma'am, sa umpisa pa lang po ng buhay nyo bilang isang magkarelasyon, nandun na po ang salitang pagmamahal. Hanggang lumipas ang ilang taon, nakikita ko pa rin at hindi pa rin kumupas ang pagmamahal mo sa kanya. Patunay niya ang sinabi mong kayo pa rin hanggang ngayon. Para sa akin ma'am, kung may dahilan pa naman na ipagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa lalaking ito, tuloy mo lang ma'am, maliban na lang kung ayaw mo na sa kanya. At sabi niyo po, hindi na siya nakauwi dyan sa inyo at sabi mo, naiintindihan mo dahil sa trabaho niya, pwede naman ma'am na ikaw yung gumawa ng hakbang para ikaw ang pupunta sa mister mo kung kaya mo namang gawin ito. Dalhin mo ang anak mo at pasyalan niyo po siya kung dito lang naman sa Pilipinas nagtatrabaho ang asawa mo. Minsan, huwag niyo naman po hayaan ang mga lalaki na palaging gagawa ng paraan sa mga bagay na pwede naman kayo mismo ang gumawa nito. At sabi mo ma'am, minahal mo siya. Kahit alam mong may asawa siya noon, kung naipaglaban mo po noon ang pagmamahal mo sa kanya ma'am, anong dahilan niyo po ngayon kung hindi mo na ito kayang ipaglaban ngayon? Hindi po biro ang naging desisyon niyo ma'am na mahalin siya kahit may asawa na siya. Patunay talaga ito na bulag talaga ang pag-ibig. Kahit sabihin kong mali ito ma'am, pero hindi kita masisisi dito kung bakit nagawa mo ito dahil naniniwala po ako na mahiwaga talaga ang pag-ibig. At sabi mo ma'am, nangungulila kayo sa kanya dahil nga matagal na siyang hindi nakauwi sa inyo. Salitang nakakalungkot nga namang isipin sa mga mag-asawang long distance relation. Pero dapat maunawaan ang mga bagay na ito lalo kung may dahilan naman kung bakit magkalayo kayo sa isa't isa. Maaaring nangyari ito dahil din naman sa magandang kinabukasan para sa inyo. Pero hindi ko ibig sabihin na habang buhay na lang na ganito na magkalayo kayo. Baka darating din ang time na mabuo ulit ang pamilya nyo. At ito ang magiging payo ko sa inyo ma'am. Doon sa sinabi mong minsan nawawalan ka na ng pag-asa, minsan gusto mo nang tumanggap ulit ng ibang lalaki sa buhay mo. Pag-isipan mong mabuti ito ma'am bago nyo po ito gawin. Tingnan nyo mabuti kung makakatulong ba ito sa buhay mo kung gagawin mo ito ma'am. Dahil sa nakikita ko, itong problema mo ma'am, may paraan pa naman na maresolba ito at hindi masira ang relasyon nyo. Tulad ng sabi ko, pwede nyo naman pupuntahan yung mister nyo kung saan siya ngayon. At sabi mo pa nga, nagpapadala naman siya ng pera sa inyo. Ibig sabihin, sinikap ng mister mo hanggang ngayon na mapanatili niya ang pagmamahal niya sa inyo kahit hindi niya ito magawa pisikal dahil nga malayo kayo sa isa't isa. Doon naman sa agwat ng edad nyo ma'am, wala naman maging problema doon kasi sa umpisa pa lang alam mo naman ito. Kung mahal mo pa ang tatay ng anak mo, wag kang tumanggap ng ibang lalaki sa buhay mo maliban na lang kung ayaw mo na sa lalaking ito, hindi man kita mapipigilan kung yun ang choice mo. Pero bago mo ito gawin, ang makipagrelasyon sa iba, makipaghiwalay ka muna ng maayos dito sa tatay ng anak niyo po para maiwasan po ang mas malaking problema sa hinaharap.
Dahil hindi lahat ng lalaki kayang tumanggap ng salitang masakit na galing sa salitang panluloko sa partner nila. Pero sa huli, ikaw pa rin naman ang masusunod, ma'am, kung ano ang magiging desisyon mo, at sana makatulong itong payo ko sa inyo. Paalam po.